Mike. Mayang gabi ka na itong tanan. Welcome kitang tanan karon sa atong Friday worship. Salamat sa Ginoo nga okay ang panahon wala. And kumusta man ang ato ang mga nangaging adlaw? Okay ra? Pwede kita magtingdo. Let us pray. Lord Jesus, as we came here, Lord, we came to you tonight. Thank you, Lord, for the time and opportunity na naami karon, Lord, as we gather together, worship kami kanimo, Lord. Thank you, Lord, sa may panglawas, sa gift of life, Lord. Thank you for the forgiveness of sins, sa provisions na nimo kanamo, Lord, sa mga pangadlaw-adlaw namo nga living, Lord Jesus. Thank you for all the guidance, the wisdom that you have given us, each family namo, Lord. Thank you sa imo gugma o kaluoy ka namo, Lord. We ask your goodness, Lord, na unta magpadayon kami, Ginoo. We sustain, Lord, sa pangadlaw-adlaw namo, Ginoo, Lord. Uban sa imo gugma o kaluoy, Lord Jesus. Thank you so much, Lord. As we hear your word tonight, Lord, open our hearts. Mangayaw yung pasaylo ka ninyo, Ginoo, Lord, sa tanan mga wrongdoings na among nabuhat, Lord. We thank you, Lord, for all the forgiveness, Lord Jesus. Amen. Pwede kita mag-open sa itong Bible sa Hebrews 10:19 to 22. Hebrews 10:19-22. Therefore, brothers, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus, by the new living way opened for us through the curtain that is His body, and since we have a great priest over the house of God, let us draw near to God with a sincere heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled to cleanse us for a guilty conscience, and having our bodies washed with pure water. Have gone astray.
me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way, bring me back to you. You're all I want.
But I don't know what to say, and I don't know where to start. But as you give the grace, with all in all my heart, I will sing, I will praise. Even in my darkest hour, to the sorrow and the pain, I will sing, I will praise. Lift my hands to honor you, because your word is true. I will Lord, it's hard for me to see all the thoughts and plans you have for me. But I put my trust in you, knowing that you died to set me free. But I don't know what to say, and I don't know where to start. But as you give the grace, with all that's in my heart, I will sing, I will praise. Even in my darkest hour, to the sorrow and the pain, I will sing, I will praise. Lift my hands to honor you, because your word is true. I will sing, I will praise. Even in my darkest hour, to the sorrow and my pain, I will sing, I will praise. Lift my hands to honor you, because your word is true. I will sing, I will sing, I will sing. Lord Jesus, we will continue sing you, praise you, worship you, even in the darkest, Lord, sa our life. We are grateful to you, Lord. We thank you. We love you, Lord. Amen. Pwede na kita maglingkod. Ang gabi, lugo. Ang gabi sa tanan. So, Chinese na gabi, ang ibang ako. Kuwami. Wala pa si doon player mo na, kuwami. Kuwami. Ni hao maro, nagbalaan mo. Good evening sa tanan na welcome sa atong simba karong gabi. Hinaot nga mahimaya gyud ang Ginoo nya ma-meet ang atong mga needs, no? Atong ipadayon pagkuon ang atong series of studies or meditation sa Book of Ephesians niya nata sa unong chapter, katapusan ng chapter. And tonight I'm going to talk about glorifying God in the workplace. Father's Day, matakaroon ng workplace man. Glorifying God in the workplace. Kini pang Ephesians chapter 6, nag-isgot ni may tungkol sa nagkalain ng mga relasyon. Relasyon tali sa bana o asawa, katong i-preach ni Dr. Philip,
relasyon tali sa ginikanan o mga anak. Karon, relasyon tali sa employer o employee. Okay ra ta na? Employer o employee. Nga sa unang panahon, ang tawag nila masters o servants or slaves. Amo, agalon, o sulugoon, ulipon. Grabe sa unang panahon, no? So, muna itong iskutan karon, no? Employer-employee relationship niya, ang akong title ani, how to please God or how to glorify God in the workplace. So may sugo or instructions sa Ginoo alang sa mga employee para malipay ang Ginoo. So mapud niyang instruction or command alang sa mga employer in order to please God. Na, mao magini siya ang mensahe sa Ephesians chapter 6. Na, how to please God sa naglain-lain ng mga relasyon between husband and wife, parents, children, employer, employee. So atong basahon ang mga verses sa Ephesians chapter 6 gikan sa verse 5 hangtod sa verse 9 ni siya. Atong duganan sa pagbasa. 1, 2, 3, go. Slaves, obey your earthly masters with respect and fear, and with sincerity of heart, just as you would obey Christ. Obey them not only to win their favor when their eye is on you, but as slaves of Christ, doing the will of God from your heart. Atong pakusgan ang atong niyo gamay. Verse 7, 1 to 3, go. Serve wholeheartedly as if you are serving the Lord, not people. Because you know that the Lord will reward each one for whatever good they do, whether they are slave or free. And masters, treat your slaves in the same way. Do not threaten them, since you know that he who is both their master and yours is in heaven, and there is no favoritism with him. So, muna siya ang mga instructions that we can find in this passage. First instruction are addressed to the employees, or sa unang panahon gitawag og slaves. So, sa man ang mga instructions? Sa first part, so verse 5. Sige, atong basahon. Slaves, obey your earthly masters with respect and fear. Kanang word din nga masters. Masters. Kung saan na siya karon? Boss, manager, amo. Na? So, saan ang instruction alang sa mga slaves? Slaves, saan na karon? Mga employees, mga workers. Ha? Kung saan instruction na gihatag sa ilaha? Obey, no? Obey your earthly masters. Mag-obey. Kung saan may laing term, anak ka na mag-obey? Magsunod, mag-respect, mag-respeto sa otoridad sa employer, otoridad sa boss, o otoridad sa manager. Pangutana, what if kung employer nila dagbatasan? Na, sa tanaw din mo, kinigil na boss, bro, hindi nga ngayon ng spituan pa. So, natong tubagan na, pangutana. Respeto nga punta, bisag nila ng batasan. Ha? Respeto nga punta. Ngayon naman na ito, kini nga mga instruction, kisulat ni Apostle Paul, alang sa mga Kristohanon ng mga slaves. Kristohanon, ha? Kay, ang recipients sa aning letter, Book of Ephesians, mga Christians sa Ephesus. Mga Christians sa Ephesus. Na bilang mga Kristohanon, yun sa Apostle Paul, dapat mag-respect kay hapon.
i-honor gihapon, i-obey gihapon, bisan ila ang batasan ang master o ipag. Wala itong mabasa sa sa unang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 18. Kusgo na ito nagbasa, 1 to 3. Kamo nga mga ulipon, tumanan ninyo ang inyong mga agalon nga may kahadlok sa Diyos. Dili lang ang buotan nga agalon, kundi hasta usap ang minasubutasan. Klaro? Grabe no? Okay, ang konteksto mo ba na yung mga Kristohanon ang isulatan ng Apostol Paul? Kung tingali na karon, na sa ato karon, nasa mahimuon sa worker nga gidaog-daog sa amo. So, yung buhaton. Matawag na ang tulpo. Palaban, no? Of course, tayo pa ilang panahon ito sa una, no? Basta, ang isulatan ni Apostol Paul hindi mga Kristohanon. Ang kinahanglan mo ubay, musulod, respeto sa amo o sa agalon, bisan pag at batasan ang mauna agalon. No? Kabalo ko nga, lisod ni Alan sa uban. No? Lisod ni siya. No? Kinamagin po uban mga agalon o mga amo, mga boss, mga supervisor, diya sa atong gitrabahuan nga, nabigyan na yan ba? No? Utang na tanong. Gibutong muna sa diha, nga naman ang iyang batasan, nga naman ang iyang kinaiya. Pero kita nagsunod sa Biblia, tuon sa Biblia, sumala sa konteksto ni ini nga mga bersikulo, isulatan ni Apostol Paul mga Kristohanon, humanly speaking, kailang kita na di kita ngayon respetuhan, di ngayon nga i-obey. Pero base sa panantaw sa Bible, o perspective sa Bible, kinahanglan din kihapon kita mo respeto. Kung sa atong pag-respeto, kinahanglan ang pagpaubos sa kaugalingon, kinahanglan ang pagtuo, pagsalig sa Ginoo, kaya kung kita mo paubos sa atong kaugalingon, kung ang gapo mo ay atong ipairal, maglisod kita o sabi, maglisod kita o obey, maglisod din tao, sunod ni ining ang kamanduan sa Ginoo. Pagyan, no? Slaves, obey your earthly masters with respect and fear, with sincerity of heart. Dunay sincero, no? Sincero nga pag-obey. Walay hypocrisy, walay dishonesty. Ano man, kaya kung atong pagtrabaho, dili sincero, una sa tanan ng Ginoo, dili malipay niya. Dahil, part yapon sa verse 5, ingon diya with sincerity of heart, just as you would obey Christ. Mensahe diha nga sa ato kunong magtrabaho kita nga murag si Kristo ang atong amo. Mo po na lingon sa verse 7 sa Ephesians 6. Ngunit din sa Cebuano sa verse 7, isipan ninyo nga ang Ginoo mao ang inyong gialagaran ug dili ang tao lamang. Sa ato kunong pagtrabaho na atay nabaw nato na employer o amo o manager, pero naapa ko may mas labaw anak na amo na mao ang Ginoo. Sa atong pagtrabaho, putang na sa atong kasing-kasing sa atong una-una na katong pinakalabaw na amo ang atong gialagaran. Siya ang pinakalabaw nga amo. Isulti po rin ni Apostol Paul sa Colossians chapter 3 verse 23 atong basahon. Sige. Bisan kung sa inyong himuon ninyo sa kinasing-kasing, ingon nga kamo nag-aalagad sa Ginoo o dili sa tao. Muna pinaka-importante diya sa atong pagpagtrabaho. Nga ang Ginoo mo'y atong pinaka-amo. Siya atong gialagaran. Siya atong pinaka-agalon.
Gani ang atong amo, kung kita, isa lang atong amo, kana ang Ginoo. Ha? So, muna siya ang pinaka-importante diha. As if si Jesus ang atong amo. Kaya kung ang Ginoo, si Jesus ang atong amo, buhaton ginato ang pinakamaayo. Tinuray ang atong pagtrabaho, ipakita nato nga kasaligan ta. Dedikado kita, bisan pag walang CCTV, trabaho gihapon. Bisan kung nagtanaw sa ato, trabaho gihapon, tinuray gihapon, ano man, kasi ato muna na ay mas labaw nga amo nga mo igatanaw, nga supervise sa ato. Kung may kasagaran sakit sa Pilipino, di ba? Aktik mo trabaho ang Pilipino kung nga nagtanaw. So, uban nga mga nationality, is kaganahan yung tanaw sila. Kasi karon yun na, ang ibang mga Pilipino, ang muna sakit. Aktik lang matrabaho, di ba? Kalumno mo itong elementary pata sa una. Subuong ta sa maestra, sa public school ba, no? Pasinghigod, paibtog sagpot, wala ang teacher, sige, ubla ang ginabuhat. Rumudoon ng teacher, ayaw pa. Dapat tayo mo nang trabaho sa karsada, di pwede bunduin. Sige, naman tayo na. Ang tao o ang adlaw. Sige na ang adlaw. Aptik lang, mulihog kung na ay nagtanaw. Pero, kung sa imong huna-huna, kung sa imong kasing-kasing na ay mas labaw nga gatanaw ni mo, ay mong gialagaran, ang imong pinakaamo mo, ang imong buhato ni mo ang tanan. Ipakita ni mo nga kasaligan ka nga trabahante. Yan, tanaw na to sa verse 8. Muna siya ang saad sa Ginoo. Hinumdumin ninyo na ang Ginoo mao ang balos sa matag usa, sumala sa iyang gibuhat nga maayo. Makadawat man tag reward sa atong pagtrabaho, sa na incentives, sa paniha, pero ang atong pinakaagalon, naapod siya ang mubalos, no? Siya ang muhatag og reward sa ato. Kung nakita niya nga maayo gyud ang atong para niya siya'y bahala. Kung respeto nato ang atong agalon, bisag dili ang respetuhon, na? Kung zero ang atong pagpanrabaho, tinud-anay, iisip nato nga Ginoo mo atong pinakalabaw, ialagaran, hindi sa diha sa Ginoo nga gantihan ta niya. Hindi balik nga pag-usap. O kaya baloon sa mga ganti. Pero muna isaad sa atong Ginoo. So muna siya alang sa mga kamahante. Karon, what are the responsibilities of a Christian employer towards his employees? Sa verse 9 na siya. And masters, no, mga amo, kasi mga amo din eh. Treat your slaves in the same way. So I've said, ang pulong ng masters diha, amo, boss, or manager. Ang base hindi nga konteksto hindi nga mga bersikulo, Kristohano ni nga amo ang gisgutan ani. Kaya lagi, Kristohano man ang gisulatan ni Apostol Paul ni ini nga mga bersikulo. Kung sisugo kanila, Christian employers, they should treat their employees in the same way. Kasi magpasabot na. Di ba ganina, ang sugo sa mga employees o sa mga trabahante nga respetuhon ang ilang amo. Respetuhon, i-obey. Ingon diha, karon giingnan ni Apostol Paul ang mga amo nga maupoy ilang buhaton ngadto sa ilang mga trabahante. Respetuhon pud nila. Ingon man diha, treat your slaves in the same way. Respeto ka sa imuhang mga employees, respetuhan po sila. Treat them in the same way. So there should be a mutual respect. Mutual respect. Kaya lagi, Kristohanon ang sulatan ni Apostol Paul ni Christians ang mga employees, Christians po ang mga employee. Ginarespeto ang mga trabahante,
respeto ang mga trabahante sa amo, ang amo nag-respeto po sa iyang mga trabahante. Mutual respect. And then, ingon diha sa verse 9 gihapon, mas grabe ni siya, do not threaten them. Sabi sa Cebuano, ayaw ninyo siya hulga. Grabe no? Naagin na tingali ng hulga sa una. Sige, kaswinduhan kung hindi mo tarong mo trabaho. Tanggal ka sa trabaho. Kung hindi mo tarong mo na may pagtrabaho. Ano ba mo anak karon? No, gihapon. Muna nga piti naghana o kwan si Tolpo. Bito, nakadong pito po ka, nakaisa. Hindi mo sunod ako gisuko, tanggal kasi mong trabaho. Pero kabalo mo, mas lisod sa panahon ni Apostol Paul. Ano naman? Mas lisod ang kahimtang sa mga ulipon sa una. Kini paghulga, kinihimo, ginabuhat kini sa una sa mga amo. Gani, sumala sa mga Romano nga mga amo, kay mga Romans man naghahari sa una sa kalibutan sa panahon ni Apostol Paul, sa panahon ni Jesus. Naa sila yung otoridad o katungod ng patay sa ilahang ulipon. Basta mo rebelde ang ilang ulipon sa ilaha. Yun lang. Kalisod ang kahintang sa mga ulipon sa ano. Murag sa ilang pagtanaw o pagtrato sa mga ulipon. Kaya ulipon ragid. Trabahante ragid. Hindi sa pwede nga maging halubilo, hindi sa pwede makikigala, maging friends sa mga ulipon. Walay kakawasan ang mga ulipon sa anak. Walay pribilehiyo kumpara karon. Nya sa panahon ni Apostol Paul, daghang mga Kristohan, daghang mga ulipon na nahimong Kristohanon. Daghang mga ulipon na nahimong Kristohanon. So iyang gihimo, iyang gisulatan ang mga amo. Uli sa verse 9. Nga tarong ninyong dala ang mga ulipon, ang mga workers. Dili sila hulgaon, dili sila abusuhon, respetuhon ang ilahang katumot. Sabi na sa verse 9, kay nasayod ka mo, ang kamo linha, mga masters, kay nasayod ka mo nga, o ang inyong mga ulipon nga may usalang kaaganon sa langit, o wala siya'y pinalabi. Ang mga masters, mga amo ang gisulatan. Ayaw ninyong hulgaan yung mga trabahante. Kaya nasayod ka mo nga, kamo o ang inyong mga ulipon, may usalang kaagalon sa langit kung wala siya'y pinalabi. Tanan, amo man, o ulipon, manager, o ordinary mga trabahante, employer, employee, na ilalong or under sa usak ka authority. Isa lang ang employer, kinsa na siya, mao ang Ginoo. Muna ang mensahe diha. Makita natin diri nga parehas ratatanan at ubangan sa Ginoo. Nakanindot ka sa Ginoo, walay ranggo-ranggo, walay posisyon-posisyon, walay color o estado sa kinabuhi. We are all the same before God. Ingon gani sa Bible, there is neither Jew nor Greek, slave nor free, male nor female, for you are all one in Christ Jesus. So, rango, titulo, position, color sa planet, estado sa kinabuhi, wala na relevant sa langit. Nito to. Diri sa kalibutan, usahay mo man ay basihan sa tao. Basihan sa tao ang estado sa kinabuhi. Ang kolor. Pero sa langit, mas ginharian si Ginoo, dili na siya magsilbi ng mga buta. Muna yung mensahe sa Ginoo alam sa mga masters. Or elsewhere in the Bible, makita po nato ang mga naglalalain ng mga admonitions, no? Nga gi-address sa mga masters o employers. Kung saan nila pagtrato ang ilahang mga trabahante, pananglitan.
Dinhi sa Deuteronomy, Cebuano ni tanan akong gibutang dili. Deuteronomy chapter 25 verse 15. Atong liwanon ni si pagbasa 1 to 3 go. Bayri sila sa ilang inadlawan nga sweldo sa dili pa mosalok ang adlaw tungod kay kabusya ug nagsalig siya niini. Kay kung dili, basig mudangop siya sa Ginoo ug isipon kini nga sala batok kanin. Unsay mensahe diha? Nga bayaran kung inadlaw o kung kinsenas o binulan sama dapat bayaran gidayon. Ang hatag gidayon ang sweldo. Pay their wages promptly. Sa Santiago Kapitulo 5, versikulo 4, basahan natin 1-3. Pamatian ninyo ang mga reklamo sa mga tao na inyong ipatrabaho sa inyong kaumahan, apan wala ninyo suhuli. Angay ninyong masayran nga ang mga paghilat sa inyong mga mag-aani na dunggan sa Dios nga makagahom. Minsan din ha na dili i-withhold ang suhol, ang sweldo sa mga trabahante. Kapag yun, sa Leviticus chapter 19 verse 13, ayaw ninyo limbungi o kawati ang inyong isigkatawo. Ayaw ninyo paugmai ang paghatag sa sweldo sa tao na ipatrabaho ninyo. Ayaw paugmai. Pati pa sa pag dili man ngayon dili padugay-dugay ihatag man ihatag lang ano padugay-dugayon man no? Kini siya katapusan sa Kolosas Kapitulo 4 versikulo 1. Kamong mga agalon, ayuhan ninyo pagdumala ang inyong mga ulipon. Hinumdumi ninyo na may agalon usab kamo sa langit. Hinumdumi ninyo na may agalon usab kamo sa langit. Kisa na? Jesus ang Ginoo. Muna'y agalon, pinakaagalon sa tanan. Ha? Saan sa'y buhaton? Ano nalipay ang Ginoo? Sa atong pagtrabaho, sa atong trabahuan, sa relasyon tali sa agalon o sa mga trabahante, bilang mga Kristohanon, sa atong pagtrabaho, tahuro nato ang atong amo, magtrabaho sa kinasingkasing, isipon na si Kristo mo ay atong amo. Siya atong pinaka-boss, siya ang atong pinaka-manager. Alang sa mga amo, ayaw pagtatar ang mga empleyado. Itong ingon ganina na dili manghulga. Salamat sa Ginoo kay wala nato na ginahimo dinhi, pero ginasulti lang din nato kay mo man nag-ingon sa Bible, ha? Para masayod ta. Ha? Butag kanunay sa hunahuna nga ang Ginoo mo ay pinaka-amo sa tanan. Respetuhon, magpakita og kaluoy, magpakita og gugma sa mga trabahante. Kung tanaw nato di nga mga sugo, mas may kinahanglan nato. Kinahanglan nato ang pagpaubos sa kaugalingon. Employer man, employee, tag-iya man o trabahante, kinahanglan ang pagpaubos sa kaugalingon. Okay. Kung iral ang garbo, dili yun ni matuman ng mga kamanduan. Kung dili ni matuman ng mga kamanduan, dili kung malipay ang Ginoo. Pag-isulat yan nasa atong pagtuman nini, ma-please siya, mahimaya siya, malipay siya. Kinahanglan ang pagpaubos sa kaugalingon. Dahil kinahanglan po na isubita nato atong kaugalingon diya ni Kristo. Magpasakop diha sa otoridad ni Kristo. Okay. Kung nag-obey ta, lisod ta obey sa atong sa otoridad na diin andam kita, una sa tanan wala kita ga-obey sa Ginoo. Mag-lisod ta og submit sa
uban nga mga authorities kung una sa tanan wala nato gisubitan ang atong kaugalingon diha sa Ginoo. So una sa tanan ato yung ayuhon ang atong relasyon diha sa Ginoo, atong vertical na relasyon diha sa Ginoo. Kung okay kita diha sa Ginoo, mas dali mas sayon ang atong relasyon sa uban nga mga tao o sa uban nga mga authority. Then kinahanglan po nato kita na puno kanunay sa balahang espiritu. Kaya posible kaayo nga atong mahimo din nga mga responsibilidad. Imposible sa employer, imposible sa employee, nga matuman kini nga mga responsibilidad o mga kasuguan kung wala ang gahom sa balahang espiritu. Sa kinahanglan nato ang gahom, ang pagpahinumdum, o ang pagdasig sa balahang espiritu o mahimay ang Ginoo sa atong kinabuhi, sa atong pagtrabaho. Pero gabi atong itugyan sa pag-ampo atong mga kaugalingon, itong itugyan po sa pag-ampo ang atong mga kaigsuonan dinhi nga na sila gidumala ng mga trabaho tungod kay tingali mga amo sila, tagiya, silang mga negosyo, ato po sila itugyan sa pag-ampo sa Ginoo. Sa pag-ampo. Salamat Ginoo sa mensahe nga imong pabati gipadungog ka namo karon tungod sa employer-employee nga relasyon. Salamat kay naay gisulti ang Bible bahin niini. Ang sulat ni Apostol Pablo, Apostol Paul sa mga Kristohanon sa Ephesus. Ug among na dunggan karong gabi unsay imong gi-expect, nga angay pagabuhaton sa mga trabahante o sa mga nagtrabaho. Tabangin kami amahan nga among himuon po ang among role, ang among responsibility, nga kanunay gyud mo sunod, mag-obey, magrespeto sa authority sa among mga boss, sa among mga employer. Tabangin kami Ginoo kay dili sayon sa tanang panahon nga among ipakita ang among pag-obey. Tabangin kami bala ang espiritu nga ang Ginoo mo'y among pinaka-amo. Siya ang among ginaalagaran labaw sa tanan. Doon naman kami mga direct nga mga supervisor o amo nga ginaserbihan, pero ikaw Lord among gialagaran labaw sa tanan. Kay ikaw man ang Diyos, pinakahari, pinakalabaw sa tanan. Amo po kitugyan sa pag-ampo Ginoo ang among mga kaubanan dinhi nga ana ay mga tag-iya, mga negosyo, ana ay mga tao nga under nila di mo nag-ampo kani nga tabangan po nimo sila Ginoo nga ilahan po nga masunod ang imuhang i-expect kanila Ginoo nga ipakita po nila ilang pagkakristohanon bisan sa ilahang sitwasyon Ginoo nga nag-manage sila og tao. Sa hindi po sayo ang pag-manage og tao. Kaya di perfecto ang tao, na mga kaluyahon, mga kapakyasan, tabangi sila amahan. Nga ilahang buhaton po ang ilahang mga responsibilidad o mga butang ay mag-expect kanila. Bali sila Ginoo, bantay sila, tagay sila kaalam sila mga desisyon Ginoo, i-bless Ginoo ang ilang pagnegosyo, ilang pagtrabaho, o sa ilang pag-manage Ginoo sa ilang mga personnel. Ang gitugyan kining tanan, kay wala man kami mabuhat Ginoo kung dili gyud ka mag-bless ka namo. Kinahanglan na mo imong panalangin Ginoo. Kinahanglan na mo ang imong gahom, ang imong presensya, imong pagpahinumdum kanunay ka namo Ginoo para among masunod kini mga butang nga imong i-expect na makita kanamo Ginoo. I-bless kini nga mensahe sa among mga kasing-kasing karon. Kini ang pag-ampo pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen.